balita ngayong tanghali. Mga nasawi sa malakas na lindol na tumama sa Turkey at Syria, sumampa na sa mahigit 15,000. Filipino community sa Turkey may donation drive para sa mga kapwa Pinoy na biktima ng lindol. 24/7 hotline binuksan para sa mga overseas Filipino workers na kailangan ng ayuda. Ilang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Japan inaasahang pipirmahan ngayong araw. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakatakdang bumisita sa Emperor at Empress ng Japan. Paghahanap sa nawawalang Cessna plane sa Isabela nasa ika-16 na araw na. Bulubundukin ng Sierra Madre, muling susuyurin ng Search and Rescue Team. At Wish Day Concert na pinamagatang Falling mapapanood na sa Linggo. Performances ng ilang paboritong OPM artist aabangan. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, February 9, 2023. At una sa mga balita ngayon tanghali. Nasa Tokyo, Japan na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 5 araw na working visit doon. Umaasa ang Pangulo na magbubunga ng mga kasunduan ang gagawin niyang pakikipagpulong sa mga investor at negosyante sa Japan. Narito report ni Nel Maribuho. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbubukas ng pamumuhunan sa agrikultura ang pagbisita niya dito sa Japan. Ayon sa Pangulo, inaasahan niya na magbubunga ng agribusiness deals ang kanyang pakikipagpulong sa ilang Japanese businessmen. Well, number one, that opens up Manila hindi lamang the usual exchange of technology, but that's an important part of it. But also investment in agriculture and hopefully opening markets in Japan for our agricultural products. Samantala, wala pang formal na pag-uusap ang Japan at Pilipinas ukol sa posibleng Visiting Forces Agreement o VFA. Ito ang sagot ng Pangulo sa tanong kung napapanahon na magkaroon ng VFA sa Japan na tatawagin naman ang Reciprocal Access Agreement. So the VFA equivalent, hindi pa talaga namin napapag-usapan formally yan. I don't know if the Prime Minister will take it up with Prime Minister Kishida will take it up with me in this trip. But so far, there have not been any formal proposals in that. Ayon sa Pangulo, matagal nang sinusuportahan ng Japan ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay ng Coast Guard vessel. Yung support nila sa Coast Guard, matagal na yan, diba? Actually, binibigyan tayo ng mga Coast Guard vessels. So that kind of cooperation has been ongoing. Siguro sa kanilang palagay, the next step is to do the improvements and rehabilitations sa Subic para sa Coast Guard, because naturally the reason behind all this is they would like to have more patrols along up and down the South China Sea para naman we can assure that the freedom of passage. Ang VFA ay isang kasunduan na nagpapahintulot at gumagabay sa kilos ng foreign troops kapag nasa Pilipinas para sa training at iba pang aktibidad. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Sa unang araw ng kanyang official working visit sa Japan, bibisita mamayang hapon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos sa Imperial Palace. Samantala, ilang kasunduan naman sa pagitan ng Pilipinas at Japan ang inaasahang mapipirmahan ngayong araw. Mula sa Tokyo, Japan, naroon ang ating kasama na si Nel Maribuho live. Nel, ano-ano yung nilalaman ng bilateral agreements na inaasahang lalagdaan ng Pilipinas sa Japan?
Yasaga 7 kasunduan ang inaasahang malalagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Kabilang dito ang ukol sa humanitarian assistance o human disaster relief cooperation, loan agreements sa ilang infrastructure projects, kooperasyon sa larangan ng information and communications technology at agrikultura. Bago ang magaganap na lagdaan ng bilateral agreements, magkakaroon ng imperial audience si Pangulong Marcos Jr. at ang First Lady kay Japanese Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace. Samantala, kagabi ay dumalo ang Pangulo kasama ang ilang miyembro ng gabinete, mga Pilipino negosyante, sa dinner meeting kasama ang mga executives ng Mitsui Company at Metro Pacific Investments Corporation. Tinalakay rito ang pagpapalakas ng kooperasyon ng Pilipinas at mga kumpanya sa Japan. Umaasa ang Pangulo na muli itong mapapasigla. The partnerships, I think, that we have developed with our friends here in Japan, with Mitsui in particular, has been are now we will have to revitalize them, as they have been dormant to a degree during the lockdowns of the pandemic. Ngayong umaga, ilang mga roundtable meetings pa ang naganap sa semiconductors, electronics and wiring harnesses companies at tourism stakeholders. At mamaya magbibigay pa tayo ng ilang mga detalye kaugnay sa mga naganap pang mga business meetings ni Pangulong Marcos Jr. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo agad. Maraming salamat, Nel Mariboho. Naideport na ng Pilipinas ang 4 na Japanese fugitives na nahaharap sa patong-patong na kaso sa kanilang bansa. Paglininaw naman ng gobyerno, walang kinalaman ang mabilis na deportation sa kasalukuyang working visit ni Pangulong Marcos sa Japan. Ang detalye sa ulat ni Dante Amento. Naipadeport na kagabi pabalik ng Japan ang wanted Japanese nationals na sina Yuki Watanabe at Tomonobu Saito, sakay ng Japan Airline Flight 078. Kasama nila ang mga Japanese police na sumundo sa kanila. Si Watanabe at Saito ay nakadetine sa Bureau of Immigration Detention Facility simula May 2021. The implementation of the deportation has been smooth. There were no untoward incidents. Sa ulat ng Japanese media, si Yuki Watanabe umano ang sinasabing alias Luffy na leader ng robbery group sa Japan. Subalit nang tanungin ng media ang Department of Justice at Bureau of Immigration, hindi umano nila matukoy kung sino sa 4 na idineport si Luffy. Tanging ang Japanese authority lamang umano ang makapagkumpirma nito. It could be one of the 4. It's possible also that it's not even one of the 4. We need the Japanese government to be the one to identify who Luffy is. Una nang naideport ang 2 pang Japanese fugitives na sina Kyoto Imamura at Toshiya Fujita. Nilinaw naman ng pamahalaan na walang kinalaman sa working visit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Japan ang mabilis na deportation ng mga Japanese national. This is one thing that we did not want for to come up doon sa kanyang trip. That's why we're happy na rin na it coincided with his trip. We're happy that tonight we finally finished the deportation of the 4. Sa ngayon, mayroon pang mahigit 300 na foreign nationals kasama ang 14 na Japanese nationals na target din maipadeport ng Bureau of Immigration dahil sa sari-saring paglabag. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Makalipas ang 6 na buwan, muling naglabas ng bagong listahan ng SRP o Suggested Retail Price ang Department of Trade and Industry. Dito, kapansin-pansin na tumaas ang presyo ng ilang pangunahing produkto kasunod ng inihaing petisyon ng ilang manufacturers ng basic goods. Narito ang report ni Janice Inhente.
Binigyan na ng Department of Trade and Industry ang kahilingan ng ilang manufacturers na magtaas ng presyo ng kanilang mga produkto bunsod ng patuloy na pagtaas ng halaga ng ilang raw materials. Ayon kay DTI Undersecretary Ruth Castelo, ilang beses nang umaapila ang mga manufacturer ng price increase sa ilang basic at prime commodities para makabawi naman ang mga ito mula sa epekto ng pandemya, gayon din ang epekto sa negosyo ng Russian-Ukraine war at pagtaas ng inflation. Itong August 2022 suggested retail price bulletin natin, you would note na almost 6 months na rin yan na bago natin kinalaw ulit, kaya nag-decide na tayo, si Secretary Pascual especially, na igalaw ito because nasa danger zone na rin yung ibang manufacturers natin pagka hindi pa natin pinayagan yung kanilang lugi na sobra-sobra na ay hindi nakakayanin, so baka magsara or mag-streamline ng production ang mga manufacturers. Sa bagong SRP na inilabas ng DTI, 2 pesos and 75 centavos ang itinaas sa condensed milk na ngayon ay mabibili na sa 42 pesos. Isang brand naman ng 3-in-1 coffee ang nagtaas rin ng halos piso. 2 piso naman ang nadagdag sa presyo ng Pinoy Pandesal at Pinoy Tasty. Nagtaas rin ng piso ang ilang brand ng detergent o laundry soap. Mayroon ring paggalaw sa presyo ng ilang dilata kung saan higit 3 piso ang itinaas sa ilang brand ng Luncheon Mate, habang higit piso naman ang sa meatloaf. Nadagdagan rin ng nasa 2 piso ang presyo ng ilang brand ng corned beef, gayon din sa beef loaf. Samantala sa condiments naman, tumaas ang presyo sa ilang brand ng patis o fish sauce per bottle at budget packed, habang wala namang naging paggalaw sa presyo ng suka at toyo. Ayon kay Yuse Castelo, hindi lahat ng manufacturers na humihiling ng taas presyo ang kanilang napagbigyan at nilimitahan lamang din muna ng DTI ang halaga ng taas presyo. Hindi naman natin talaga rin binigay lahat ng ni-request nila para lang mabalanse natin yung interest ng consumer naman dito sa pagtaas ng presyo ng produkto. Ayon sa DTI, sa kabuuan nasa 1 peso and 50 centavos ang average ng price increase na kanilang pinayagan at pinakiusapan ang mga manufacturer na unawain muna ang sitwasyon at hindi na muna maaaring itaas pa rito ang ipapataw na dagdag presyo. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglaan ang pamahalaan ng mahigit sa 300 milyong pisong pondo sa layuning mapalakas pa ang industriya ng sibuyas sa bansa. Hanggang sa ngayon ay umaangkat pa rin ang Pilipinas ng imported na sibuyas para lamang punuan ang kakulangan nito sa bansa. Mula sa Quezon City may report si Ray Pelayo live. Ray, ano-anong mga proyekto ang paggagamitan nitong pondo na inilaan sa industriya ng sibuyas? Halos nasa 327 million pesos yung inilaan ng pamahalaan para dito sa produksyon ng sibuyas sa bansa. Ito sa ilalim ng High Value Crops Development Program. Kabilang na dito ang pamamahagi ng mga binhi at farm input. Bahagi rin ng pondo ang pagtatayo ng irigasyon at trainings sa mga magsasaka. Magbibigay din ng mga makinarya sa pagtatanim hanggang sa post-harvest facilities. Ang mga pinakamalaking bahagi ng pondo ay gagamitin sa pagtatayo ng 7 cold storage facilities na aabot sa 214 million pesos. Mag-iimbakan ito ng mga sibuyas para mapatagal hanggang sa panahon ng walang tanim sa bansa. Itatayo ang mga ito sa Pangasinan, Nueva Vizcaya, Bataan, Nueva Ecija at Occidental Mindoro. Nasa 10 kooperatiba ng mga magsasaka naman ang mabibigyan ng financial grant para sa nasa 40 milyong piso sa ilalim ng DA Enhanced Kadiwa Sagip Sibuyas Project sa Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Mahigit sa 7,800 na mga magsasaka ang mabebenepisyo sa proyekto ito sa Mimaropa. Gagamitin ng mga kooperatiba ang grant para sa produksyon ng sibuyas hanggang sa paghahatid ng mga ito sa merkado. Iugnay din ng DA ang mga magsasaka na direktang makapagbenta sa mga institutional buyers gaya ng mga restaurant at food chain. Yan ang latest mula dito sa Quezon City, Valenzuela. Maraming salamat, Ray Pelayo.
Mariing itinanggi ng tinaguriang Onion Queen na si Leia Cruz ang akusasyong hoarding ng sibuyas sa kanyang pagharap sa pagdinig sa House of Representatives. Samantala, kinwestiyon naman ng mga mambabatas ang biglaang pagtaas sa demand ng sibuyas sa bansa noong 2022. Narito ang report ni Aileen Cerudo. Sinimulan na ng House Committee on Agriculture ang motu proprio investigation sa umano'y hoarding at pagmamanipula ng presyo ng mga nasabing agri-product. Ito ay bilang pagsunod sa panawagan ni House Speaker Martin Romualdez na bigyang prioridad ang investigasyon sa issue sa supply at presyo ng mga produktong pang-agrikultura, partikular na ang sibuyas at bawang. Sa pagdinig, nilinaw ni Lilia Leia Cruz, isang agripreneur, na hindi umano siya sangkot sa anomalya sa supply ng bawang at sibuyas. Handa rin itong makipagtulungan sa House panel. I am so grateful to this honorable body for giving me this opportunity to be heard and to clear my name amidst all the false, baseless, and unfounded claims reported in the media of my alleged involvement in the smuggling of onions and garlic. Nanawagan din si Cruz na humarap din ang mga individual na umaakusa sa kanya na sangkot siya sa smuggling. Sana naman po yung mga nagbibintang po talaga dyan ay lumabas. Yun lang naman din po yung pakiusap ko. Matatandaang noong 2014 nasangkot din si Lilia Cruz na may monopolya sa importasyon ng sibuyas at bawang ng bansa. Si Cruz umano ang tinaguriang Mrs. Sibuyas o Onion Queen. Samantala, kinwestiyon din ng mga mambabatas ang datos ng Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry pagdating sa supply at demand ng sibuyas. Base sa datos na isinumite ng Bureau of Plant Industry mula 2011 hanggang 2021, umaabot lamang sa 5% ang demand ng sibuyas sa bansa. Subalit pagdating ng 2022 ay lumobo ito ng 39%. Paliwanag ng DABPI, nagkaroon umano ng shortage dahil sa wastage o pagkakasayang ng ilang supply ng sibuyas. Bagay naman na hindi matanggap ni Marikina Representative Stella Kimbo. So explain to us the 39% increase at a time when kaming lahat dito bitin na bitin sa consumption in onion. Isa, nabitin ba kayo sa konsumo ninyo ng sibuyas? Lahat yan, yes. So pakipaliwanag po. Kung wala kayong paliwanag, iniimbento nyo yan, and you are justifying the shortage. Please explain. Ayon kay BPI Director Shireen Samala, pag-aaralan muli nila ang kanilang datos para ipresenta sa susunod na pagdinig. Samantala, napagkasunduan din ng komite na i-require ang lahat ng mga resource person na dumalo sa susunod na pagdinig. Kasama rin sa naimbitahan ang mga agriculture official na gumawa ng datos ng onion supply and demand na isinumite sa House panel. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Roundup Balita. Iaapela ng pamahalaan ng Pilipinas ang desisyon ng International Criminal Court na muling ituloy ang investigasyon sa war on drugs ng nagdaang administrasyon. Sa 5 pahinang notice na ifinail ngayong Pebrero sa pangunguna ni Solicitor General Menardo Guevara, ipinahayag ng pamahalaan ng Pilipinas sa ICC Appeals Chamber ang pagnanais na iapela ang ruling. Muli namang iginiit ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Harry Roque na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas at tanging sa domestic courts lamang nito haharapin ang anumang kasong isasampa laban sa kanya. Ipinagutos ng Supreme Court sa Office of the Ombudsman ang pagdidismiss sa graft charges na isinampa laban kay dating Senador at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at iba pa. Kaugnay ito sa issue ng Coco Levy Funds. Ayon sa SC, bunsod ito ng paglabag sa kanilang constitutional right to a speedy disposition of cases. Bukod kay Enrile, sakop rin ng order ang negosyanteng si Jose Concepcion, Rolando de la Cuesta, Narciso Pineda at Danilo Ursua.
Gayon din kina Eduardo Cojuangco Jr., Jose Eliazar, Maria Clara Lobregat at Augusto Orosa na pawang namatay na. Gayunpaman, sa pagbasura sa kaso laban sa mga namatay, sinabi ng korte na ang gobyerno ay maaari pa ring maghain ng sibil na aksyon laban sa kani-kanilang mga ari-arian. Nasagip ng Philippine Coast Guard Southern Mindanao ang 57 pasahero at 11 tripulante ng ML Sulna sa karagatang sakop ng Pandukan Point, Basilan kahapon. Sinasabing nagkaaberya sa makina ang bangka habang patungo ito sa Taganak, Tawi-Tawi mula sa Zamboanga City. Nang matiyak ng mga otoridad na nasa maayos ng kondisyon ang mga sakay ng bangka, agad na itong hinila ng search and rescue team patungong Zamboanga City Port. Maraming Pilipino ang nasiyahan o satisfied sa performance ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. batay sa resulta ng pinakahuling Social Weather Station Survey. Makikita sa graph ng SWS na nakakuha ang PBBM admin ng excellent overall grade noong December 2022. Ang mga respondent ay nagbigay ng very good rating sa gobyerno sa pagtulong sa mahihirap, good naman sa kampanya laban sa illegal na droga, average sa paglaban sa katiwalian at neutral sa inflation. Nakakuha rin ang Pangulo ng plus 68 o very good satisfaction rating habang si Vice President Sara Duterte ay may plus 77 o excellent grade. Bumisita si Turkish President Recep Tayyip Erdogan sa timugang bahagi ng Turkey upang makiramay sa mga pamilya ng nasawi at makitang personal ang lawak ng pinsaalang dulot ng 7.8 magnitude na lindol. Sa kabila ito ng lumalaking galit ng mga mamamayan dahil umano sa mabagal na pagtugon ng pamahalaan. Ang detalye sa ulat ni Ann Gonzalez. Nagtungo si Turkish President Recep Tayyip Erdogan sa timugang bahagi ng Turkey na lubhang nasalanta ng lindol at ngayon ay nasa ilalim ng state of emergency, araw ng Miyerkules, February 8, 2023. Umakyat na sa mahigit 11,000 ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa Turkey at Syria. Inaasahang tataas pa ang bilang dahil sa dami ng mga gumuhong gusali at istruktura na ayon sa mga opisyal ay nasa 100. Pami-pamilya ang nagpalipas ng gabi sa lansangan sa gitna ng malamig na klima. Marami rin sa Turkish disaster zone ang natulog sa kanilang mga sasakyan dahil sa takot ng posibleng aftershock ng lindol. Lumalaki naman ang galit ng mga mamamayan dahil umano sa mabagal na pagtugon ng pamahalaan. Pahayag ng isang residente sa Antakya, Turkey, wala niya siyang nakikitang tent, food truck at rescue teams. Kinumpirma naman ni President Erdogan sa kanyang pagbisita sa Southern Turkey na agad naaaksyonan ang mga problemang ito na naantala lamang dahil sa mga nasirang kalsada at paliparan dulot ng malakas na lindol. Samantala, nag-alok ang China ng emergency humanitarian aid na $4.4 million sa Syria na matindi ring niyanig ng lindol. Nagpadala rin ito ng 82 rescue team at nakarating sa Adana Airport, Turkey noong Miyerkules, February 8, 2023. Dala nito ang toneladang medical supplies, rescue equipment at 4 na search and rescue dogs. Ann Gonzalez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ngayon ang World Health Organization kaugnay sa sinasabing panibagong health crisis na maaaring maranasan kasunod ng epekto ng malakas na lindol na tumama sa Turkey at Syria. Ayon sa WHO, matinding hamon ngayon na ma-rescue pa ng buhay ang mga taong na-trap at natabunan mula sa gumuhong gusali. Gayon din ang pagsalba sa buhay ng mga survivor, lalo pa ngayon na matindi ang lamig na nararanasan doon at mahigpit na pangangailangan sa pagkain, gamot, tubig na maiinom at iba pang basic needs ng mga nakaligtas mula sa lindol. Ayon sa WHO, maaari itong magdulot ng panibagong banta sa kalusugan ng mga mamamayan, lalo't kung hindi pa maagap ang search and rescue operations maging ang relief at humanitarian efforts sa Turkey at Syria. Samantala, batay sa latest update
sumampa na sa nasa 15,000 ang bilang ng mga nasawi sa mapinsalang lindol. Maliban sa manpower, nagpadala na rin ng dog power ang Mexico para tumulong sa nagpapatuloy na search and rescue operations sa Turkey. Aabot sa 16 na rescue dogs na kinabibilangan ng Belgian Malinois, Australian Sheepdogs at Labradors ang ipinadala ng Mexico sa Turkey. Naging simbolo ng resilience o katatagan ang mga rescue dog ng Mexico dahil sa laki ng naiaambag na tulong ng mga ito sa rescue operations noong 2017 earthquake sa Mexico City. Nagsasagawa ng donation drive at relief efforts ang Filipino community sa Turkey upang tulungan ang mga kababayang naapektuhan ng malakas na lindol sa bansa. Samantala, nagbukas naman ang 24/7 hotline ang Department of Migrant Workers para tugunan ang overseas Filipino workers sa earthquake-hit areas na nangangailangan ng tulong. Narito ang report ni Neset Bendanya. Gumagawa ng paraan ng mga kababayan sa Turkey upang makapag-abot ng tulong sa mga kapwa Pilipinong biktima ng malakas na lindol sa bansa. Kabilang na dito ang Ako OFW Turkey Chapter, gayon din ang Pinoy in Ankara Community. Tinitipon ng Pinoy in Ankara ang mga donasyon, gaya ng mga pagkain, hygienic supplies, kumot, damit at iba pa. Samantalang ang Ako OFW, naglunsad din ng donation drive para makatulong hindi lang sa mga kababayan, kundi maging sa mga Turkish. Actually, yung kasamahan natin sa Izmir, nagpadala na sila ng kanilang tulong at ay pinaabot namin doon sa mga authorities na kung pwede hanapin yung mga Pilipinong concern na inilalapit namin sa kanila. Ayon sa Philippine Embassy sa Ankara, 248 ang mga kababayan sa 10 probinsyang lubhang na apektuhan ng earthquake. May napapaulat ding Filipino casualties, subalit hindi pa ito kinukumpirma ng embahada. Abala naman ang tanggapan sa pag-aasikaso sa relief operations at bumuo na rin ang Crisis Command Center. Samantala, nagbukas naman ang 24/7 hotline ng Department of Migrant Workers para makaresponde sa mga OFW na humihingi ng assistance at nagtatanong tungkol sa kalagayan ng kanilang mga kaanak sa Turkey, Syria at Lebanon. Maaring makipag-ugnayan sa DMW1 Repatriation Command Center para sa impormasyon at aksyon sa hotline 1348 o email repat@dmw.gov.ph. Maaari ring magtungo sa Turkey Help Desk sa DMW Office, 6th floor Blas F. Ople Building, EDSA Corner Ortigas Avenue, Mandaluyong City. Neset Bendanya, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inatasan na ng Department of Migrant Workers ang lahat ng private recruitment at licensed manning agencies na patuloy na i-monitor ang kalagayan ng mga overseas Filipino workers sa Turkey at Syria na lubhang tinamaan ng malakas na lindol. At para sa iba pang mga detalye, makibalita tayo kay Janice Inhente live. Janice, may mga report na ba sa kalagayan ng mga kababayan natin dito sa Turkey at Syria at saan ba maaaring makipag-ugnayan para makahingi ng update sa kanilang mga kaanak doon? Agad sa ngayon patuloy pang inaalam ng Department of Migrant Workers ang kalagayan ng mga OFWs doon sa mga lugar na apektado ng pagyanig, partikular dyan sa bahagi ng Turkey, Syria at Lebanon. Base na rin sa inilabas na pahayag ng Philippine Embassy in Turkey, 2 Pinoy ang napaulat na nasaktan sa nangyaring pagyanig na ngayon ay nakarecover na habang may ilan din ang hindi pa makontak. Inatasan na nga ng Department of Migrant Workers ang lahat ng private recruitment agencies at licensed landing agencies na patuloy na i-monitor ang kalagayan ng mga OFWs sa mga bansang tinamaan ng lindol at mag-provide ng kinakailangang tulong sa mga apektadong OFWs. Ipinag-utos na rin ng DMW sa mga ito na agad makipag-ugnayan sa tanggapan ng kagawaran sa Lebanon at magsumite ng report sa departamento patungkol sa mga apektadong manggagawa sa lalong madaling panahon. Bukas naman ang DMW sa mga nais mag-abot ng humanitarian assistance para sa mga OFW earthquake victims at pamilya nito.
Aga sa ngayon, sinusubukan natin makakuha pa ng ilang updates mula sa DMW sa kalagayan ng mga OFW sa mga lugar na tinamaan ng malalakas na lindol at kung ano pa ang mga efforts na ginagawa ngayon ng kagawaran para maabutan ng tulong ang mga kababayan natin doon. At kanina nga ay inianunsyo ni USEC, DMW USEC, Kakdak na nakikipag-ugnayan na rin sila sa DFA para sa isasagawang repatriation naman kung may mga kakailangan i-repatriate ng mga kababayan natin mula sa mga quake-hit countries. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Janice Inhente. Bumiyahe na kagabi ang 85-man team na binubuo ng mga sundalo, doktor at nurses na tutulong sa isinasagawang search and rescue operation sa mga biktima ng malakas na lindol sa Turkey. Gayunman, ayon sa Office of the Civil Defense, hindi pa lahat ng mga ipadadalang rescuers ay nakaalis na kagabi. At para sa iba pang detalye, kumuha tayo ng update mula kay Leia Ilagan live. Leia, nasa ilan pa daw ang hindi pa nakabiyahe kagabi at hanggang kailan tatagal ang rescue team natin doon sa Turkey? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Dalawa lamang itong hindi pa nakaalis, Ella, kagabi. Ito'y tauhan ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Ayon kay Office of the Civil Defense Joint Information Center Head Diego Agustin Mariano, ito'y dahil hindi naihabol ang kompletong travel documents ng mga ito. Dala ng mga umalis, Ella, ang kanilang mga equipment na gagamitin sa search and rescue operation. Mayroon ding mga gamot, portable medical equipment at mga pagkain. Well-equipped din daw ang mga ito na mga gamit at damit na panlamig dahil sa mababang temperatura ngayon sa Turkey. Sinabi pa ni Mariano na delay pa ang flight ng mga ito kagabi. Halos pasado alas 11 na aniya sila nakaalis mula sa planong 10:24 ng gabi. Dagdag pa ni Mariano, ang Philippine contingent ay bababa sa Istanbul. Sasalubungin sila ng mga opisyal ng Turkey at ng opisyal ng Philippine Embassy doon sa bansang yon bago sila ihatid sa site kung saan sila magsasagawa ng search and rescue. Base, Ella, sa inisyal na plano, 2 linggo lamang o 14 days, tutulong ang mga ito sa paghahanap sa mga biktima ng 7.8 na lindol sa Turkey. Ngunit nakahanda daw ang mga ito o yung 83-man team na magtagal hanggang 1 buwan kung kinakailangan. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Leia Ilagan live na nag-uulat mula sa Camp Crame. May pagkakahalintulad ang nangyaring malakas na lindol sa Turkey kamakailan sa nangyaring Luzon earthquake noong 1990. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, hindi malayong muling mangyari ang ganitong kalakas na lindol sa Pilipinas. Alamin natin ang detalye sa report ni Ray Pelayo. Taong 1990 nang tumama ang isang magnitude 7.8 na lindol sa bahagi ng Philippine Fault. Kasing lakas ito na nangyaring lindol sa Turkey kamakailan. Marami ang mga gusaling nasira noon at may mga namatay. Ayon sa PHIVOLCS, ang Philippine Fault ay may habang 1,200 kilometers na matatagpuan mula dito sa may area ng Luzon, dadaan dito sa may area ng Visayas, at hanggang dito sa may area ng Mindanao. Dito maaaring manggaling ang mahigit sa magnitude 7 na lindol. Babala ng PHIVOLCS, maaari pang maulit ang ganitong kalakas na lindol sa Pilipinas. Nangyari na naman yung ganyang magnitude na earthquake sa Philippines. Ang tanong lang ay kung saan located yung magnitude 7.8. Ito ba ay malapit sa mga lugar na populated at maraming mga gusali na pwedeng masira? Ayon sa ahensya, mula noong 1990 ay marami naman ang ginawang paghahanda sa lindol ang Pilipinas gaya ng pagbabago sa building code. Pero bukod sa Philippine Fault, ay mayroon pang West Valley Fault na nakikitang labis na makakaapekto sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Aabot naman sa magnitude 7.2 na lindol ang maaari nitong malikha. Ayon sa PHIVOLCS, base sa kanilang pag-aaral, ay gumagalaw ito tuwing ika-400 taon. Ang huling malakas na pagyanig sa West Valley Fault ay naitala noong 1658. Dagdag mo yung 400 years, mga 2058 ngayon. So, sa ganung basehan, pwede nating sabihin nga na malapit na nga yung event. Posible nga na bago maganap yun ay
ay magkaroon nga ng event. Kasi ano to, statistics lang naman to eh. Pwedeng maaga, pwedeng muli. Pero generally, nasa period na to. Base sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2004 ay tinatayang nasa 30,000 ang posibleng mamatay kung mangyayari ang The Big One. Pero ayon sa PHIVOLCS, posibleng mapababa ito kung makikipagtulungan ang publiko sa ginagawang paghahanda ng pamahalaan gaya ng pakikiisa sa taunang earthquake drill. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naihatid na ang karagdagang supply ng pagkain para sa mga searcher-rescuers na patuloy sa paghahanap ng nawawalan Cessna 206 plane sa Isabela. Bagaman 16 na araw nang hinahanap ang eroplano, palaisipan pa rin hanggang sa ngayon ang kinaroroonan nito at mga pasaherong lula ng aircraft. Narito ang ulat ni Alan Manansala. Umaga pa lamang agad nang inihanda ng 1st Provincial Mobile Force Company o PMFC ang food supply para sa Eagle 1 at Eagle 2. Ang mga tropa nilang tumutulong sa paghahanap sa Cessna 206. 2 linggo na kasi ang nakalilipas mula nang mapabalitang nawawala ang nasabing eroplano na lulan ang 5 pasahero at piloto nito. Pero sa 2 linggong paghahanap, wala pa ring eroplanong nahanap. Kaya ang ilan sa mga nasa on-ground searcher-rescuer, kulang na ang supply na pagkain. O naubos na. Hindi naman sila ginugutom na. Meron pa, kaya ng konti na lang. Nitong Miyerkules, mismong ang PMFC Isabela na ang naghatid ng pagkain para sa kanilang mga kasama. Isa ang 1st PMFC Isabela sa gumagalugad sa Mount Moises sa Ilagan City na sakop ng Sierra Madre bilang tulong sa paghahanap sa nawawalang 206 aircraft. Papunta kami ngayon sa Pulang Lupa, Barangay Batong Labang at kasama ko ngayon ang 1st Provincial Mobile Force Company ng Isabela kung saan bitbit namin yung ilang supplies ng searchers and rescuers ng Ilagan at Divilacan na sinusuyod para makita ang nawawalang eroplano. Ang mangyayari, dadalhin namin itong supplies sa mining site dito sa may Batong Labang. After nun, kukunin ito ng mga hired hunters ng Barangay LGU at saka naman nila dadalhin doon sa campsite. Habang umaakyat ang aming sasakyan, naikwento sa akin ni Patrolman Joshua Sebo, naranasan din umano niya ang hirap sa paghahanap sa nawawalang Cessna 206. Hirap ka maglas. Paano pag gabi? Hindi nga. Hindi ko lumakas kasi zero visibility. Tigil, pahinga. Pero nakakapagpahinga naman kayo. Makakaya sa pagod mo, tulog mo na kahit malamig. Kung estratehiya din lang naman ang pag-uusapan, mas mabilis sana kung aerial drop ang gagawin. Pero dahil na rin nga sa pabago-bago ng panahon, kinakailangan nilang lakarin ang ganito kalawak na kabundukan. Kasabay ng pagputok ng araw, sisimula ng dalhin ng ilang mga mangangaso at residente ang supply ng rescue group para dalhin sa campsite. Pagkatapos nito, tutulong na rin sila sa paghahanap sa eroplano. Sila po yung nakakita kaya yun po ang sinusundan kung saan po dumaan at alam nilang kung saan po napadpad. Pero kinumpirma ng ilang opisyal ng 1st PMFC Isabela na nasa malapit sa isang ilog ang Eagle 1 at Eagle 2. 5 kilometro ang layo mula sa tinatarget nitong site na kinaroroon ng di umano ng eroplano. Alan Manansala, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Suspindido muna ang pagpapadala ng Pilipinas ng newly hired domestic workers papuntang Kuwait. Kasunod ito ng pagpaslang sa overseas Filipino worker na si Julie B. Ranara. Samantala, tinuligsa ng ilang senador
ang recruitment agency ni Ranara dahil sa anilay kabiguan na bantayan ang naging sitwasyon ng pinatay na OFW. Ang detalye sa report ni Harleen Delgado. Magpapatupad na ng targeted deployment ban ang Pilipinas sa mga bago at unang beses pa lamang magtatrabaho bilang domestic workers na papuntang Kuwait. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, iaalok na muna sa mga ito bilang alternatibong destinasyon ang mga bansang Singapore at Hong Kong. Meron po tayong mga less vulnerable or mas maayos po ang protection mechanisms for workers katulad po ng Singapore. Sa Hong Kong din po, malakas po ang ating partnership with the host government. Rights-based approach talaga, ito po ay malakas po na inoobserbahan in those countries. Mas malapit pa po sa ating sir. Bago nito, naglabas ng saloobin si Senator Raffy Tulfo dahil sa hindi umano pagtugon sa kanyang panawagang deployment ban habang isinasaayos ang bilateral agreement sa pagitan ng Pilipinas at Kuwait. Masama ang loob ko kay Secretary Dulsople because when I declared nung nandoon, first day, first night, nandun yung family niya, hinintay namin yung taon. And I said, I want a deployment ban. Kinonta niya ako. I was always suggesting. Dinawin ko lang po sa Sir Raffy na hindi po siya kumontra sa inyo. Ang sabi po ni Sectus, maganda na evidence-based at may data rin po kaming maisubmit po sa inyo na manggagaling po talaga sa baba. Magbibigay nila ng report ang ahensya sa Senate Committee on Migrant Workers ngayong linggo mula sa 2 linggong resulta ng pangangalap ng impormasyon ng fact-finding team sa Kuwait. Isang technical working group na rin ang binuo ng DMW para sa mga rekomendasyon sa gagawing negosasyon sa kasunduan sa Kuwait. Samantala, uminit naman ang ulo ng ilang senador sa recruitment agency ni Julie B. Ranara na Catalyst International Manpower Services Company dahil sa umano'y kakulangan sa naging monitoring sa sitwasyon ni Ranara. Nanindigan ng recruitment agency na nagkaroon sila ng maayos na komunikasyon kay Ranara at binantayan din umano kahit ang kanyang social media post. Pero giit ng mga senador nakapagsumbong pa si Ranara sa kanyang pamilya sa Pilipinas bago masawi. Nung na-report po yung insidente na yan, sa parents lang po, sa amin, hindi po yan siya nakarating. Inutil yung monitoring nyo. You think your monitoring system works? Mr. Chair, ginawa naman po namin. Answer my question. You're saying every day you check, you monitor? A day before she died, ganito yung situation. If you don't have the heart for the OFWs, ganito lagi mangyayari, araw-araw ganito mangyayari, taon-taon ganito nangyayari, sawan-sawa na kami mag-hearing dito. Kasi natatakot ako, it's my first time po na maganito. Kasi di naman po ako ang violator, Your Honor. Ayun po, ay may kinalaman dito dahil naging pabaya po kayo. Kaya nga sabi ko, ako masusunod, dapat, sorry mama, kayo po dapat makulong. Kasalukuyang suspendido ang operasyon ng naturang recruitment agency. Iminungkahi ni Senator Tulfo sa DMW na taasan na ang required paid-up capital sa mga recruitment agency hanggang mahigit 30 milyong piso para anya matiyak na may kapasidad ang mga ito na matutukan ang sitwasyon ng kanilang recruits na OFW. Kasama sa mga kinukonsidera ng DMW ang mungkahi ni Senator Tulfo gaya ng pagsasailalim sa neuropsychiatric evaluation ng mga employer at pag-require ng health at police clearance. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit 1,000 kaso ng HFMD o ang hand, foot, and mouth disease ang naitala sa Iloilo Province ngayong buwan. Karamihan sa mga ito, pawang mga bata edad 1 hanggang 10 taon. Mula sa Iloilo City, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, ano ang pwedeng gawin ng mga magulang para hindi mahawa ng ganitong sakit ang kanilang mga anak at ano na ang aksyon na ginagawa ng Provincial Health Office ukol dito? Ayon ng Iloilo Provincial Health Office sa mga magulang, turuan ang kanilang mga anak na ugaliing maghugas ng kamay gamit ang sabon o di kaya ay gumamit ng alcohol at hand sanitizer. May mga sintomas na ng SMD ang kanilang mga anak ay agad mapakonsulta sa mga rural health unit o sa ospital. Kung may kumpirmado naman na kaso ang kanilang mga anak ay huwag nang papasukin sa paaralan para maiwasan
na mahawang ibang mga estudyante. Sa mga paaralan naman na may kaso, agad na mag-request ng disinfection sa city or municipal disaster risk reduction bago mag-resume ng klase. At sa ngayon naman ay naglilibot ang lokal na pamahalaan para magsasagawa ng information and education campaign. Batay sa record ng Iloilo Provincial Health Office as of February 4, 2023, umabot sa 1,115 ang kaso ng HSMD sa probinsya, kung saan 34 na bayan at lungsod sa lalawigan ang mayroong kaso. 9 na LGUs lamang ang walang kaso. Pinakamarami ang nasa bayan ng Santa Barbara na may 100 cases, Barotac Viejo na 82 cases, Badyagan 78 at Alimulja na 77. Mas mataas ito ng 2,000% kumpara noong 2022 sa kaparehong buwan na may 53 kaso lamang. Karamihan sa mga ito ay nasa edad 1 to 10 years old at toddlers, preschoolers at daycare na nakararanas ng lagnat, paltos at rashes. Sa kabila naman ng mataas na kaso, hindi pa maaaring magdeklara ng outbreak sa lalawigan. Sa ngayon, naglilibot na ang Provincial Health Office sa mga bayan para magsagawa ng information and education campaign. And muna ang ating balita mula rito sa Iloilo, balik sa iyo. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Inumpisahan na ang gawin ng lokal na pamahalaan ng Balud Masbate ang pagtatayo ng Farm to Market Road sa lugar na mag-uugnay sa mga coastal barangay ng western at eastern part ng bayan ng Balud. Layo nito na mapalakas pa ang industriya ng turismo, kalakalan at magkaroon na ng development sa lugar. Mula sa Balud Masbate, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, sakaling matapos itong Farm to Market Road na itinatayo dyan sa Balud Masbate, paano ito makakatulong sa sektor ng turismo dyan? Yes, Aga, sakaling matapos na ang Farm to Market Road na ito ay pagkakaroon ng pagkakataon na mabisita ng mga turista, mga magandang lugar na pasyalan sa bayan ng Balud. Tulad na lamang ng mangrove area, waterfalls, mga beaches at inland ranchos na makakaakit sa mga turista. At mapapalakas din ito ang magdadala ng pagkakakitan at hanap buhay at mapapalakas ang turismo sa bayan ng Balud. Bukod dito, maglalagay din ng mga tulay at pantalan sa Barangay San Andres na magiging sentro ng pagsaka ng seafoods at agricultural products na kukunin ng mga buyer mula sa Roa City, Iloilo. Plano din ng LGU Balud na makumpleto ang circumferential road kapag natapos ng proyekto na mag-uugnay sa eastern, western at southern part ng bayan ng Balud. Mahigit 11 kilometro ang proyekto na matatagpuan sa Barangay Daog, Gooy, Tumpon, Kanaway. Pinondahan ito ng Department of Agriculture Rural Development Project ng mahigit halagang 200 milyong piso. Po siya ng magiging access roads towards the eastern side po ng Balud. So we also see na malaki rin po ang potential ng western tsaka eastern side ng Balud kasi at the moment southern side lang po ang nadidevelop ng Balud. So the potential of industry and tourism napapaloob din po sa nasasakupan ng Balud dahil in totality meron po kaming 26 barangays na along the coastal area. Aga sa ang southern part pala ang mayroong mga na-develop na tourism site gaya ng Palani Beach. Ayon kay MPDO o Municipal Planning and Development Officer Arnel Arrollado, malaking potensyal ng proyekto na maiugnay ang mga coastal barangay na nasa gawing silangan ng bayan ng Balud. Ano mo ng balita mula dito sa Masbate, ibalik sa iyo. Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. Nadungisa na ang record ng Senate Defenders matapos patumbahin ng PNP responders kahapon. Habang nasungkit naman ng AFP Cavaliers ang last ticket sa second round eliminations ng talunin nito sa do or die game ang PhilHealth Consulta. Narito ang report ni Bernard Dadis. Kinailangan ng
overtime game para talunin ng 3-time champion AFP Cavaliers ang PhilHealth Consulta sa kanilang do-or-die game kahapon na ginanap sa Nova Desi Convention Center sa Novaliches, Quezon City. Aminado ang AFP na malaking pressure sa kanila ang laban, lalo na't ito ang unang pagkakataon na sumalang sila sa make-or-break situation sa first round eliminations mula nang sumali sa UNTV Cup. Sa tindi ng bakbakan, 5 beses nagkaroon ng deadlock sa fourth quarter bago na ipersa ni Darwin Cordero ang overtime game sa score na 93-all sa pamamagitan ng 1 out of 2 free throws sa last 15.10 seconds ng fourth kanto. Pagpasok ng 5-minute stretch, kinapos na ng hangin ng PhilHealth at umangat pa sa 10 points ang abante ng AFP, 45.32 seconds na lamang ang nalalabi. Pinilit pang humabol ng PhilHealth, subalit tumunod na ang buzzer sa score na 107-102, panalo ang Cavaliers. Best players of the game sina Darwin Cordero na may 21 points, 6 boards, 3 assists at 2 steals. Kasama dyan ang napakahalagang free throw na nagdala sa kanila sa overtime period. At si Jerry Lumungsod na kumamada ng 27 points, 5 rebounds at 1 assist. Malaking bagay ang back-to-back 3-point shot ni Lumungsod sa last 1 minute and 20 seconds ng fourth quarter para ibaba ang abante ng PhilHealth sa 1 puntos, 89-90. Lumungsod is open. Oh, right at the buzzer! Jerry Lumungsod with a huge three. At isa pang 3 sa 38.62 seconds ng fourth quarter na nagdala sa AFP sa score na 92-all. Jerry Lumungsod from outside. Yes! Back-to-back threes for Lumungsod. Gayun din ang steal ni Lumungsod sa inbound play ng PhilHealth sa last 15.10 seconds sa fourth period para biguin silang maipanalo sana ang game. Ball almost taken away. Yes, it is. Steal by Jerry Lumungsod. Tila nasayang naman ang 37 points, 9 rebounds at 2 steals ni Jonathan Aldave ng PhilHealth. Dahil sa panalo, umangat sa unang pwesto sa Group A ang AFP na may 3-2 win-loss record. First of all, thank you Lord. We can do this without Him. Hard work, siguro. I credit it to my boys. And of course, I also give credit to PhilHealth. So good job, well done for us. Sabi ko lang sa kanila, never give up. Sabi ko, lamang pa tayo. Tuloy pa rin natin kung ano yung game plan natin. Especially on defense. May time. Kagaya nga sinabi ko, it's a good job for the PhilHealth. They are well prepared also. So, wala, hands up to them. Siguro, kagaya overtime, siguro kami lang mas sinuwerte siguro. Habang nagpaalam na sa liga ang PhilHealth na may 2 panalo at 3 talo. Well, sinabi ko sa team, kita naman na hanggang sa uli, ang Team PhilHealth, nandiyan yung puso nila, lumalaban hanggang uli. Hindi lang para sa korporasyon, kung hindi para sa aming beneficiary, which is PAPO, Philippine Alliance of Patient Organization. Patigit sa lahat para sa fans ng UNTV Cup na mabigyan namin ng exciting na laro na never say die attitude ng PhilHealth. We really wanted to win. Again, breaks of the game, umabot ng overtime, kinapos kami, and congratulations to AFP. They deserve to win and advance to the next round. Samantala, tinapos na ng PNP responders ang winning streak ng Senate Defenders sa kanilang neck-on-neck battle sa second game kahapon sa score na 59-55. Best player of the game si Olan Umiping na tumikada ng 17 points, 7 rebounds, 2 assist at 1 steal. Kapwa aabante sa second round eliminations ang PNP responders na may 3-2 win-loss record at Senate Defenders na may 4 na panalo at 1 talo. Makakabangga nila ang mga natirang koponan sa Group A sa next round na magsisimula na sa Huwebes, February 16. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Sumunod na sa linggo ang ika-6 na Wish Day concert na ipinoduce ng KDR Music House. Bukod sa storyline, isa rin sa aabangan dito ay ang performances ng ilan sa paboritong OPM singers. Narito ang report ni Harry Ilagan. Isa ka ba sa mga carried away sa mga awitin ni Saul Siren Nina? Mula sa kanyang rendition ng Love Moves in Mysterious Ways hanggang sa kanyang original song na Jealous. At ngayong Love Month, muli nating maririnig ang kanyang soothing voice dahil isa siya sa magbibigay ng emosyon sa 6th installment ng Wish Date. She's a very, very lucky girl. I'm so thankful na 6th installment na pala to, so naging part ako for now. So thank you so much for inviting me. It's a pleasure and an honor to be on this 6th event. Makakasama niya bilang performer ang iba pang artist gaya ng Philippines Queen of Acoustic Pop na si Juris. Di lang ikaw ang nababahala. Magpapakita rin ng galing at makikipagsabayan sa concert na ito ang singer-songwriter na si Rangel. Bukod sa mga local artists, tampok rin sa concert ang acoustic pop rock band na si Steven Speaks na ilang beses na rin nag-perform sa iconic Wish Bus. When I get up, I need right here in the passenger seat. Inaasahang isang gabi na naman na punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal ang ika-6 na Wish Date concert na may title na Fallen. Ito ay gaganapin sa linggo. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 17 na nagsasabi, sapagkat lalong magaling kung gayon ang iniibig ng kalooban ng Diyos na kayo'y mangagbata dahil sa paggawa ng mabuti kaysa dahil sa paggawa ng masama. At inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.